Before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who was supposed to go to the eternal hell. Kami po isang miserable mga makasalanan na nararapat po na mapunta sa impyerno. But you saved our spirit from the eternal destruction, and also you made us your children to enter eternal heaven. Ngunit iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak at ginawa niyo po kaming inyong mga anak upang makapasok po sa walang hanggang langit. Today, after the Lord's Day sermon, we also have gathered here in order to study the Word of God, especially about the prayer. Ngayon po, pagkatapos po ng aming Lord's Day Sermon, kami po muli ngayon ay nagsama-sama upang pag-aralan po ang salita ng Diyos patungkol po sa pananalangin. Please open our spiritual ears and also please open our spiritual eyes so that we can clearly understand what is the will of God. Pakusap, buksan niyo po yung aming espiritual na mga mata at mga tenga upang malinaw po naming maunawaan ang kalooban ng Diyos. There are many newly born again brothers and sisters. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Pakusap, meron pong mga bagong ng mga naligtas sa mga brothers and sisters, tulungan niyo po sila na makapanatili po sila sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. Please help them to grow their faith through the Word of God continuously. Pakausap, tulungan niyo po sila na lumago po sila ng patuloy sa pananampalataya sa pamagitan po ng salita ng Diyos. From the beginning of this session until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang session po na ito, nawasan gabayan po kami ng Espiritu Santo. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Colossians chapter 4, verse 2. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Colossus chapter 4 sa verse 2. Colossians chapter 4, verse 2. Mga taga Colossus chapter 4, dito po sa verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. As you know well, there are four major important elements of our Christian life. Gaya po ng inyong nalalaman, meron pong apat po na mahalagang pangunahin na elemento sa ating pong buhay Kristiyano. Yeah, so the Word of God and prayer and fellowship and evangelism. Ito po yung salita ng Diyos, yung pananalangin, yung fellowship at yung evangelism. When you look at the car need the four wheels. So when the car has the four wheels, the car can run. Kaya po kung pagmamasdan po ninyo yung mga sasakyan po meron po itong apat na gulong, kaya kapag kompleto po yung kanyang gulong, yung sasakyan po ay tatakbo. In our normal Christian life, it is also necessary four elements of our Christian life. Kaya para din naman po sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan po yung apat na elemento sa ating buhay Kristiyano. Especially today, we are going to think about the prayer. Lalong-lalo na po ngayong araw, atin pong pag-iisipan yung patungkol sa pananalangin. If you have a much wisdom, and also if you also have a much ability, what you can do, maybe you don't need to pray to God. Kaya kung meron ka pong maraming karunungan, marami ka pong abilidad o kakayahan na pwede mo pong gawin, hindi mo na po kailangang manalangin sa Diyos. Yeah, in other words, if you have a much knowledge than God, and if you have much ability than God, you don't need to pray to God. O sa madaling sabi po, kung mas marami yung kaalaman mo kaysa sa Diyos, mas marami yung kakayahan mo kaysa sa Diyos, hindi mo na po kailangang manalangin sa Diyos. But there is no one who is better than God. Pero wala pong sino man yung mas mabuti kaysa po sa Diyos. We know when we look at ourselves how much we are weak, and also we don't have the wisdom. Kaya alam po natin na sa tuwing pagmamasdan po natin yung ating mga sarili, alam natin kung gaano tayo kahina at kung gaano tayo kakulang sa karunungan. That's why we need to pray to God in order to have a successful our Christian life.
Kaya nga po kinakailangan natin manalangin sa Diyos upang magkaroon tayo ng matagumpay na buhay Kristiyano. Here, Colossians chapter 4, verse 2 says, "Continue honestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving." Kaya sinabi po dito sa Colossus chapter 4 sa verse 2, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Yeah, Bible says, continue honestly in prayer. As a born-again Christian, we should pray to God honestly. Kaya sinasabi po ng Biblia, magpatuloy kayo sa pananalangin, kaya bilang isang born-again Christian, dapat po tayong manalangin ng taimtim. So first, let's think about why should we pray to God. Kaya una po, dapat po natin pag-isipan, bakit tayo dapat manalangin sa Diyos? First, our Lord commanded us to pray. Kaya pinakauna po, inutusan po tayo ng Panginoon na manalangin. Yeah, let's open our Bible, Matthew chapter 6. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Mateo chapter 6. Verse 9, Dito po sa verse 9. Matthew chapter 6, verse 9. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Yeah. This is the Lord's Prayer. Yeah? So, Jesus taught how to pray to His disciples. Kaya ito po yung panalangin po ng Panginoon. Itinuro po ni Panginoong Yesus yung kanyang mga alagad kung paano dapat manalangin. Yeah. So, verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts, and as we forgive our debtors. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. And do not lead us in temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the thanksgiving and the power, the glory, and forever. Amen. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat kung pinatawad ninyo ang kasalanan, mga kasalanan, patatawaran din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Yeah, Jesus Christ taught us how to pray. Yeah, this is the example of the prayer. Kaya itinuro po sa atin Jesus kung paano tayo dapat manalangin. Ito po yung halimbawa ng pananalangin. If we study the Bible, we will come to know our Lord commanded many times, pray. Kaya kung babasahin po ninyo yung Biblia, paulit-ulit po na binanggit na inutusan tayo ng Panginoon na manalangin. Yeah. 1 Thessalonians chapter 1 verse 16 also, pray without ceasing. Kaya sinasabi rin po sa unang Thessalonica sa chapter 1 na manalangin kayong walang patid. So, as a born-again Christian, we should pray to God honestly, and we should continue our prayer. Kaya bilang isang born-again Christian, dapat po tayong manalangin ng taimtim at patuloy po sa pananalangin. Our Lord showed us good example, the how to pray. Kaya yung ating pong Panginoon, ipinakita po sa atin yung napakagandang halimbawa kung paano tayo dapat manalangin. Marcos chapter 1, verse 35. Sa Marcos po chapter 1, dito po sa verse 35. Marcos chapter 1, verse 35. Sa Marcos po chapter 1, dito po sa verse 35, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Yes. Jesus Christ, as you know well, God Himself, actually He does not need to pray to God. Gaya po ng inyo nalalaman, si Jesucristo, siya pong mismo yung Diyos, hindi niya na kailangan manalangin sa Diyos. He can do everything what He wants. Kaya- But Jesus Christ prayed. Kaya niya pong gawin kung ano po yung kanyang gusto, ngunit si Jesus, siya po ay nanalangin. Now, there are many Bible verses, Jesus Christ prayed. Kaya napakarami pong talata na si Jesus ay nanalangin. Why Jesus Christ prayed? Kaya bakit po ba nanalangin si Jesus? In order to teach us why should we pray and then how to pray. Upang turuan po tayo kung bakit tayo dapat manalangin at kung paano tayo dapat manalangin. Yeah.
So the prayer is the privilege for the born again Christian to have a fellowship with God. Kaya po ang pananalangin, ito po ay pribilehiyo para po sa mga born again Christian upang magkaroon po tayo ng fellowship doon po sa Diyos. Since we get salvation, we need to have a fellowship with God continuously. Magmula nung matanggap po natin yung kaligtasan, kailangan patuloy po tayo nagkakaroon ng fellowship sa So Diyos. how can we have a fellowship with God? Kaya paano po ba tayo magkakaroon ng fellowship o pakikisama sa Diyos? According to the Bible, when we pray to God, God will listen to our prayer. Ayon po sa Biblia, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, yung Diyos po ay didinggin yung ating panalangin. If you ask in my name, I will do it, according to the John chapter 14. Kaya ayon po sa 1 chapter 14, kung ito'y hihingin ninyo sa aking pangalan, ito'y aking gagawin. Yeah. Since we get salvation, we became the children of God. And then when we need something or when we have some difficulty, we will pray to God. And God will listen to our prayer. Kaya magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. At kung meron po tayong mga kinakailangan, kapag tayo po ay nanalangin, didinggin po ng Diyos yung ating panalangin. John chapter 16. Sa Juan po, chapter 16. Verse 24. Dito po sa verse 24. John chapter 16, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko, kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Yeah, here, until now you have asked nothing in my name, but ask and you will receive, that your joy, and then you may be full. So, if you pray to God in my name, your prayer will be answered. Kaya kung mananalangin ka sa Diyos sa aking pangalan, yung panalangin mo ay masasagot. So we should know the prayer is the way to receive the God's power. Kaya dapat po nating malaman yung pananalangin, ito po yung daan upang tumanggap tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Matthew chapter 18. Sa Mateo po, sa chapter 18. Matthew chapter 18, verse 19. Mateo po, chapter 18. Dito po sa verse 19. Verse 19, also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. So, what does it mean? If we pray to God in God's name, God will listen to our prayer. Kaya ano pong ibig sabihin ito? Kapag tayo po'y nanalangin sa pangalan po ng Diyos, didinggin po ng Diyos yung ating panalangin. But there is the condition among the born-again Christian who are really living for God's glory. Pero meron po itong kondisyon para po ito sa mga born-again Christian na namumuhay para sa kaliwalatian ng Diyos. Of course, those who are living for God's glory, they will ask for God's glory. Siyempre po, yung mga namumuhay para sa kaliwalatian ng Diyos, hihingi nila yung para sa kaliwalatian ng Diyos. And also, why should we pray? We have to pray to fight with the devil and Satan. At isa pa pong bagay, bakit tayo dapat manalangin? Tayo ay dapat manalangin upang makipaglaban sa kalaban sa diablo kay Satanas. Yeah, since we get salvation, there will be the spiritual war between Satan and the born-again Christians. Magmula po nang natanggap natin yung kaligtasan, meron pong espiritual na digmaan sa pagitan po ng mga born-again Christian at ni Satanas. Yeah. Of course, we know there are three kind of enemies in our Christian life. Siyempre po, alam po natin na meron pong tatlong uri po ng kaaway o kalaban sa ating buhay Kristiyano. Yeah, number one, we should fight with our flesh desire. Pinakauna po, dapat po tayong makipaglaban sa pagnanasa po ng ating laban. Since you get salvation, you still have your flesh desire. Yeah, and also there is the sinful nature.
Kaya magmula nung matanggap mo yung kaligtasan, meron pa rin pong pagnanasa ng inyong laman at meron pa rin pong likas sa pagkamakasalanan. Your flesh desire wanted to follow the worldly things. Yung pagnanasa po ng laman mo, gusto po nito na sundin yung mga makamundong mga bagay. But as a born-again Christian, we also receive the Holy Spirit. Holy Spirit dwells in us. Pero tayo po mga born-again Christian, tinanggap po natin yung Espiritu Santo at ito po ay nananahan na po sa atin. That's why there will be the struggling between the flesh desire and will of the Holy Spirit. Kaya nga po, meron pong pagtatalo sa pagitan po ng pagnanasa ng laman at ng pagnanais po ng Espiritu Santo. If your flesh desire is stronger than the Holy Spirit, you will follow the physical things and the material things. Kung mas malakas po yung pagnanasa po ng inyong laman, susundin kaysa po sa Espiritu Santo, susundin po nito yung mga pisikal na mga bagay. But if your Holy Spirit is stronger than your flesh, you can overcome your flesh. Pero kung yung Espiritu Santo na nasa iyo ay mas malakas kaysa po sa inyong laman, mapapagtagumpayan mo po yung inyong laman. This is the reason why we have to be close to the Word of God. Through the Word of God, we should get the spiritual strength in order to overcome this flesh desire. Ito po yung dahilan kung bakit po natin kailangan mas malapit po sa salita ng Diyos upang sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, mapapagtagumpayan po natin yung pagnanasa ng ating laman. Yeah, so this is the first, our flesh is the first enemy to fight. Kaya pinakauna po, yung laman po natin, ito yung pinakauna nating kalaban. And number two, we should fight with this world. At ikalawa po, dapat po nating labanan itong sanlibutan, itong mundo. Satan is trying to tempt us with so many worldly things. Si Satanas, palagi niya po tayong sinusubukan na tuksuhin ng napakaraming makamundong mga bagay. Yeah. Lust of eyes and the lust of the flesh and pride of this world. Ito po yung pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman at yung pagmamataas sa buhay. Yeah. So, we need to fight with this world, and in order to achieve the victory in this world, we should pray to God more. Kaya kailangan po natin labanan yung sanlibutan po na ito. Kaya kinakailangan po natin na masigit po na manalangin. And the other enemy is the Satan and devil. Yeah, we are fighting with the Satan and devil continuously. At yung isa pa pong kalaban, ito po si Satanas at yung Diablo, kinakailangan po natin silang labanan. Okay, let's open the Bible. Matthew chapter 26. Tingnan po natin sa Mateo chapter 26. Verse 41. Dito po sa verse 41. Matthew chapter 26, verse 41. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Yes, Jesus said, "Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." So, before Jesus Christ was crucified, in the night, he prayed to God. And he said, "Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as your will." Kaya bago po ipako si Jesucristo doon po sa krus, sa kinagabihan, siya po ay nanalangin doon po sa Diyos at sinabi po niya, "Ama, kung maaari lumampas sana sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Jesus Christ came to this world with the same flesh with us. Kaya si Jesucristo po ay pumunito sa mundong ito na mayroon pong kaparehas na laman katulad po natin. Yeah, that's why he knew how much is it painful when he was crucified on the cross. Kaya nga po alam po niya kung gaano po kasakit yung maipako doon po sa krus. Yeah. That's why he prayed to God honestly and to overcome his flesh. Kaya nga po siya po ay taimtim na nalalangin doon po sa Diyos upang mapagtagumpayan po niya yung kanyang laman. And also, if you look at Mark chapter 9, there is the one story. The one father, his son was demon-possessed. That's why he brought his son and then asked the disciples to cast out the demons. At kung tignan nyo rin po sa Marcos sa chapter 9,
Merong pong isang tatay kung saan yung kanya pong anak ay inaalihan po ng masamang espiritu, kaya hiniling po niya sa mga alagad na paalisin po yung masamang espiritu. Disciples were trying to cast out demons, but it was not possible. Yung mga alagad, sinubukan po nila na palayasin yung mga demonyo, ngunit hindi po ito nangyari. That's why they brought the son, the demon-possessed son, in front of Jesus. And Jesus Christ healed him. Kaya nga po, dinala po nila ito pong bata na inaalihan po ng demonyo sa harapan po ni Jesus at pagkatapos pinagaling po siya ni Jesus. At the time, disciples asked Jesus, why we cannot cast out demons? Kaya ng mga oras po na yun, nagtanong po yung mga alagad kay Jesus, bakit hindi namin mapalayas yung demonyo? Okay, Mark chapter 9. Mark chapter 9, verse 29. Tingnan po natin sa Marcos chapter 9, dito po sa verse 29. Marcos chapter 9, verse 29. Sa Marcos chapter 9, dito po sa verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng pananalangin. Yeah, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. So, what is the prayer? Prayer, this is the way to receive the God's power. Kaya ano po yung pananalangin? Yung pananalangin, ito po yung paraan para po matanggap yung kapangyarihan ng Diyos. As a man, we don't have any power to cast out demons. Bilang isang tao, wala po tayong kakayahan para po magpalayas sa mga demonyo. As a man, we cannot fight with the demons and the devils. Bilang mga tao, hindi po natin kayang labanan yung mga diablo, yung mga demonyo. But through the prayer, by the help of the Lord, we can cast out the demons. Pero sa pamamagitan po ng pananalangin, sa tulong po ng Panginoon, mapapalayas po natin yung mga demonyo. So if you read the Bible, even the disciples, they cast out the demons. Kaya kung babasahin niyo po yung Biblia, maging yung mga alagad, napalayas po nila yung mga demonyo. Yeah. And also, we can receive much more grace and the God's help through our prayer. At isa pa pong bagay, matatanggap po natin yung labis na biyaya at pag-ibig po ng Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Yeah, if you really pray to God, God will answer to your prayer. Kung ikaw po ay mananalangin sa Diyos, sasagutin po ng Diyos yung iyong panalangin. And now, let's think about what should we pray. Kaya ngayon naman po, pag-isipan po natin, ano yung dapat natin ipanalangin? Yeah, first, for the prayer, you must believe that God will hear your prayer. God will hear your prayer. Kaya pinakauna po, kapag ikaw po ay nananalangin, paniwalaan mo dapat na diringgin ng Diyos yung panalangin mo. Marcos chapter 11, Sa Marcos po sa chapter 11, verse 24. dito po sa verse 24, Okay, Marcos chapter 11, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapas sa inyo. Yeah. Whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. What does it mean? Some brothers and sisters, although they pray to God, they don't have any confidence whether this prayer will be answered by God or not. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Minsan po yung ilang mga brothers and sisters, kapag nananalangin po sila sa Diyos, wala po silang katiyakan o kasagraduhan kung masasagot po yung kanilang panalangin o hindi. If it is really right prayer according to the God's will, you must have a confidence that God will listen to your prayer and God will answer to your prayer. Kung ikaw po ay nananalangin po ng tama, nang ayon po sa kalooban ng Diyos, dapat mo pong paniwalaan na diringgin ng Diyos yung panalangin mo at sasagutin niya yung panalangin mo. If you don't believe that your prayer will be answered, your prayer cannot be answered. Kaya kung hindi ka po maniniwala na yung panalangin mo ay masasagot, o po hindi po ito sasagutin yung panalangin mo. You shall receive what you believe. Dapat mo pong paniwalaan, dapat mo pong tanggapin yung pinaniniwalaan mo. If you really believe your prayer will be answered,
it shall be answered. Kaya kung ikaw po ay talagang maniniwala na yung panalangin mo ay masasagot, opo, masasagot po yung panalangin mo. And also, when we pray to God, we should pray to honestly. At isa pa pong bagay, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, dapat po tayong manalangin ng taimtim. Colossians chapter 4 verse 2 also says, continue honestly in prayer. Kaya sinasabi po sa Colossus chapter 4 sa verse 2 na magpatuloy kayo sa pananalangin. So when you pray to God, you need to examine yourself. How much sincerely, how much honestly you pray to God. Kaya sa tuwing ikaw po ay nananalangin sa Diyos, kailangan mo pong suriin yung sarili mo kung gaano ba ko katapat, gaano ba ko kataimtim na nananalangin sa Diyos. Awit number 70. Sa awit po, number 70, Verse 1. dito po sa verse 1, Awit number 70, verse 1. sa mga awit, number 70, dito po sa verse 1, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Malugod ka, O Diyos, na iligtas ako, O Panginoon, magbadali kang ako'y tulungan mo. Make haste, O God, to deliver me. Make haste to deliver me, O Lord. So this is the prayer of the King David. Kaya ito po yung naging panalangin po ni Haring David. Yeah, if you read many of the Psalms, it was written by the King David, especially when he had a lot of the difficulties or trials. Yeah, he prayed to God earnestly. Kaya kung babasahin niyo po yung mga sulat po ni Haring David, ito pong mga aklat na mga awit, siya po ay nararanas ng mga pagsubok at mga kahirapan, siya po ay taimtim na nananalangin. So our attitude toward the prayer is also very important. Sometimes your prayer is not sincere. Your prayer is not honest. Kaya minsan po, dapat po natin suriin yung ating saloobin at sa ating pananalangin. Minsan yung ating pananalangin ay hindi taimtim at walang katapatan. If you pray without any true heart, how your prayer can be answered? Kung nananalangin ka ng walang tunay na puso, paano masasagot yung panalangin mo? Jeremiah 29, Sa Jeremias po sa chapter 29, Jeremiah 29, verse 12 and 13. sa Jeremias po 29, magmula po sa verse 12 hanggang 13, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Yeah, this is the promise of God. If you pray to me, I will listen. Kaya ito po yung pangako ng Diyos, kapag ikaw po ay nanalangin, ikaw ay aking diringgin. Verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Yeah, this is important. With all your heart. At sinabi po sa verse 13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ito po yung mahalaga. Yeah. When we pray to God, we should pray to the Lord with all our heart. Kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, dapat po tayong manalangin ng mayroong buong puso. Awit 145, Sa awit po 145, verse 18, dito po sa verse 18, verse 18, 19. magmula po verse 18 hanggang 19, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya, Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Yeah, here verse 18, to all who call upon Him in truth. Right? So, how should we pray to God? Through this verse, we can understand. Kaya kung paano tayo dapat manalangin sa Diyos, sa pamamagitan po ng talata na ito, maunawaan po natin ito. And also important things, when we pray to God, we should continue our prayer until the prayer
to be answered. At isa pa pong mahalagang bagay, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, dapat po tayong patuloy na manalangin hanggang sa masagot po yung ating panalangin. Yeah, some brothers and sisters, they are praying maybe a couple of days or 1 month or 2 months. And if there is no answer, yeah, he stopped the prayer. Kaya yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay nananalangin marahil ay mga ilang araw, 1 buwan o 2 buwan, ngunit kapag hindi po nasagot yung panalangin, tumitigil po sila sa pananalangin. Sometimes your prayer will be answered maybe 1 year later or 5 years later. Yeah, it takes a long time. Kaya minsan yung panalangin mo, ito ay masasagot ng 1 taon o 5 taon pa yung lilipas. You know, one of the famous person in prayer, George Mueller, he prayed for his 5 friends to be saved, and his prayer continued more than 52 years. Kaya alam mo, mayroon pong isang sikat na si George Mueller. Siya po ay nanalangin para po sa kanyang 5 kaibigan na sila po ay maligtas at siya po ay nanalangin sa loob po ng 52 years. So 4 friends, before he died 1 year ago, he got the salvation. So it means 51 years later, yeah, his prayer was answered. Kaya po yung ika-4 po niyang kaibigan, siya po ay naligtas bago po siya mamatay, kaya po yung kanyang panalangin po ay nasagot. And the last friends, he got the salvation after George Mueller died. So it means the George Mueller's prayer, 52 years later, his prayer answered. At yung ikalabang po niyang kaibigan, pagkatapos po na mamatay ni George Mueller, siya po ay naligtas, ibig sabihin nasagot po yung kanyang panalangin sa loob po ng 52 years. What about your prayer? How long you have been prayed? Kaya paano naman yung pananalangin mo? Gaano ka nakatagal na nanalangin? 1 month, 2 months, or 1 year? It is not enough. We should pray. We should continue our prayer until we receive the answer prayer. Kaya 1 buwan, 2 buwan, hindi po ito sapat, kundi dapat po tayong patuloy na manalangin hanggang sa masagot po yung ating panalangin. If you read the Matthew chapter 15, there is the one story, the Canaanite woman came to the Jesus, and then she asked help from the Lord because her daughter severely demon possessed. Kaya kung titignan niyo po sa Matthew chapter 13, naroon po yung isang babaeng taga-Kanaan na pumunta po siya kay Jesus dahil inaalihan po ng demonyo yung kanyang anak. Yeah. She asked the Lord, help me. Kaya siya po ay nagsabi, Panginoon, tulungan mo ako. But at the time, Jesus answered, it's not good to take children's bread and throw it into the little dog. Pero na mga oras po na yun, sinabi po ni Jesus na hindi mabuti na kunin ang pagkain ng mga anak at itapon sa aso. Yeah, this is not really good. Maybe if she hurt it because of the word of Jesus, she would left. But she accepted all things, what she wants, what she wanted to receive. Marahil yung mga salita po na ito ay hindi po mabuti, marahil siya po ay nasaktan, ngunit tinanggap niya po kung ano po yung dapat po niyang gawin. She answered, yes, Lord. Even the little dog eat the crumbs which fall from the master's table. Kaya ng mga oras po na yun ay sinagot po niya yung Panginoon, maging yung mga aso ay kumakain ng mga nalalaglag na pagkain. This Canaanite woman, she did not give up, although there was some difficulties. Kaya ito pong babaeng taga-Kanaan ay hindi po siya sumuko kahit na mayroong pong maraming kahirapan. And if you read Luke chapter 18 also, there is the good example, one widow and the unrighteous judge. At kung titingnan, Until she received the answer, what she want, she came to the unrighteous judge continuously. At kung titingnan nyo rin po sa Lucas chapter 18, naroon po yung napakagandang halimbawa, yung balo po at yung isang hukom, kung saan siya po ay patuloy na paulit-ulit pong nananalangin hanggang sa masagot po yung kanyang panalangin. Yeah. Lucas chapter 18, verse 1. Sa Lucas po chapter 18 sa verse 1, Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay.
verse 5 says, unrighteous judge said like, yet, because this widow trouble me, I will avenge her, the rest by her continual coming, she weary me. Kaya dito po sa verse 5, sinabi po ng isang hukom, subalit dahil ginagambala ko ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan, kung hindi ay magsasawa ko sa kanyang patuloy na pagpunta rito. Yeah. Verse 7, verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi, kanya bang matitiis sila? Yeah. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears along with them? Yeah. It means if you continue prayer until you receive answer, God will answer to your prayer. Ibig sabihin, kung ikaw po ay magpapatuloy sa iyong pananalangin hanggang sa masagot yung panalangin mo, sasagutin po ng Diyos yung iyong panalangin. Yeah. And number 3, let's think about how to pray. At pangatlong bagay po, pag-isipan po natin kung paano dapat manalangin. Yeah, of course, as I already said, we should not stop praying. Pero kagaya po ng aking sinabi, syempre po, hindi po dapat tayo huminto sa pananalangin. Yeah, Colossians chapter 4 verse 2 says, continue honestly in your prayer. Kaya sinasabi po doon sa Colossians chapter 4 sa verse 2, kayo'y magpatuloy sa pananalangin. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 also, pray without ceasing. At sinasabi rin po sa 1 Thessalonica chapter 5 sa verse 17, manalangin kayong walang patid. Yes. So Bible teaches us we should not stop praying in any situation. Kaya itinuturo po sa atin ng Biblia na hindi po dapat tayo tumigil sa pananalangin. So how is it possible pray without ceasing? Kaya paano po ito magiging posible manalangin kayong walang patid? Of course, you will set the time to pray in the solitary praise. For example, when you wake up early morning, first you will pray to the Lord. Siyempre po, maglalaan ka po ng oras sa iyong pananalangin. Halimbawa po, sa pagising mo po sa umaga, ikaw po ay mananalangin. And in the evening, before you go to bed, of course, you will pray. At kapag sa kinagabihan naman po, bago ka po matulog, siyempre po, ikaw rin po ay mananalangin. As a born-again Christian, whenever you eat a meal or any food, do you pray? Kaya bilang isang born-again Christian, sa tuwing kayo po ay kakain ng mga pagkain, bago kayo kumain, kayo po ba ay nananalangin? Yes, of course. Before you have a breakfast, before you have a lunch, before you have a dinner, you need to pray to God. Siyempre po, bago tayo mag-almusal, bago mananghalian o magapunan, tayo po ay dapat na manalangin. And also, in your daily life, while you are walking, or while you are riding the car, or while you are cleaning the house, you can pray in your heart also. At maging sa inyo pong araw-araw po na pamumuhay, kapag kayo po ay nagtatrabaho o kaya nasa sasakyan o kaya naman po naglilinis ang inyong bahay, maaari din po kayo manalangin sa inyong mga puso. In Korea, there was the one brother, his job was a taxi driver. Kaya doon po sa Korea, meron pong isang brother po doon na yung kanyang trabaho po ay taxi driver. Yeah, the brother, he had a testimony. Actually, in case of me, I receive the answer of my prayer every day. Kaya sinabi po niya, sa kaso ko sa pagiging taxi driver, araw-araw ay nasasagot yung aking panalangin. Yeah, when he wake up, first he will pray to the Lord. Lord, today, while I'm driving the car, please protect me and take care of me. And also, if possible, whenever I meet the customer, I can also deliver the word of God. Kaya siya po ay nananalangin sa pag-isip po niya sa umaga, Panginoon, protektahan mo po sa aking pagmamaneho at sana ay sa tuwing makakausap ko yung mga customer ay magawa kong ibahagi yung salita ng Diyos. Yeah, while he's driving, he was trying to evangelize the other people. Kaya sa tuwing siya po ay nagmamaneho doon po sa kanyang taxi, sinusubukan niya pong evangelize sa mga tao. Yeah, after finish his work, when he returned to home, it is really his prayer answered. That's why he was able to return to home safely without any accident. Kaya nga po sa pag-uwi po niya sa kanyang bahay, galing po sa trabaho, talagang nasasagot po yung kanyang panalangin na siya po ay naprotektahan at wala pong nangyaring anumang aksidente. Actually, most of our brothers and sisters also,
we experience the answer of this kind of prayer. Yeah, right? By the help of the Lord, we are still survived and we are still living in this world. Sa katunayan po, tayo po mga brothers and sisters, nararanasan din po natin yung ganitong panalangin na hanggang ngayon tayo pa rin po ay nabubuhay sa mundong ito. If we know this one, we should give thanks to the Lord. Kaya kung nalalaman po natin yung bagay na ito, dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon. Yeah. And also, when we pray to God in the solitary place, we should pray to God regularly. At isa po pong bagay, kapag tayo po ay nananalangin sa ilang po na lugar, sa tahimik po na lugar, dapat po tayong manalangin ng taimtim. Matthew chapter 6, Sa Mateo po, sa chapter 6, verse 6. dito po sa verse 6, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward and openly. So some people, they are praying holy in front of the brothers and sisters. But when he is alone, he does not pray. So this is wrong. Actually, in the solitary praise, we should pray to God honestly. Kaya yung ilan po mga brothers and sisters, sila po ay nananalangin sa harap po ng mga brothers and sisters, ngunit kapag sila po ay nag-iisa, hindi na po sila nananalangin, ngunit kapag tayo po ay nasa isang ilang na lugar o tahimik na lugar, dapat po tayong manalangin. If you read Daniel, although he was in the Babylon, he knelt down and prayed to God 3 times in a day. Kaya kung babasahin niyo po yung aklat po ni Daniel, nung siya po ay nasa Babylonia, siya po ay 3 beses pong nananalangin sa Diyos. Yeah, it means he set his time, especially he separated his time for prayer. Ibig sabihin po nito, talagang naglalaan po siya ng kanyang oras para po sa kanyang pananalangin. And also, when you decide important things, you should pray much more. At isa po pong bagay, kapag kayo po ay nagpapasya ng mahalagang bagay, dapat ko yung masigit na manalangin. Before our Lord Jesus Christ, before he chose 12 disciples, he went to the mountain and then he prayed earnestly. Bago po piliin ni Jesus yung mga alagad, yung mga apostol, pumunta muna po siya doon po sa bundok at siya po ay taimtim na nanalangin. Lucas chapter 16. Sa Lucas po sa chapter 16, Verse 12. dito po sa verse 12, Lucas chapter 6, verse 12. Babasahin ko po. At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sarili ng ninyong pag-aari? Yeah. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Right? So, before Jesus, he chose 12 disciples. This is a really important thing. That's why he prayed all night. Kaya ito po ay naging panalangin po ni Jesus bago po niya piliin yung 12 alagad, kaya siya po ay nanalangin po ng buong magdamag. And what about before Jesus Christ, he was crucified? Yeah, he also prayed much more. At isa pa po, paano naman po, bago po ipinako si Jesucristo doon po sa krus, siya rin po ay labis po na nanalangin. Father, if possible, please pass this cup. But not my will, but you will. Ama, kung maaari, lumagpas sana sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Lucas 22, Sa Lucas po 22, verse 44. dito po sa verse 44, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulos sa lupa. He prayed more earnestly
Then his sweat became like great drops of the blood falling down to the ground. So how much was difficult this prayer? Through this verse, we can understand how much Jesus Christ did his best to pray. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, malalaman po natin kung gaano po nanalangin yung Panginoong Jesus. Usually, when we pray to God, maybe most of our brothers and sisters' prayer is very short. Sometimes only 30 seconds or the 1 minute. Kaya marahil po sa ating po mga brothers and sisters, madalas po sa ating pananalangin, ito po ay napakaikli lamang, marahil ay 30 seconds lang o 1 minuto lang. Have you ever prayed more than 10 minutes? Kaya nagawa na po ba ninyong manalangin ng higit po sa 10 minuto? Please try, after you go home, please try to God more than 10 minutes. It is very long. It looks like a very long to pray more than 10 minutes. Kaya sa pag-uwi po ninyo sa inyong bahay, kayo po ay manalangin sa Diyos ng sa loob po ng 10 minuto. Ito po ay parang napakahabang pananalangin. Although you thought, I already prayed long time, but if you check the time, maybe sometimes only 5 minutes. Kaya marahil po ay naakala mo kapag ikaw po ay nanalangin ng ganong sa loob po ng 10 minuto, ngunit sa lang mahabang panalangin, ngunit ito po ay 5 minuto lang o 10 minuto. But what about our Lord? Our Lord Jesus Christ, when He prayed, He continued His prayer all night. Pero paano naman po yung Panginoong Kristo, siya po ay nanalangin ng buong magdamag. Sometimes we also need to practice this kind of prayer, 30 minutes or 1 hour, before we decide the really important things. Kaya minsan po, kailangan din po nating isubuhay yung ganitong bagay na kailangan po nating manalangin ng 30 minuto o 1 oras para po sa mahalagang bagay. And number 4, how can we receive the answer to our prayer? At ika-4 po, paano natin matatanggap yung kasagutan sa ating panalangin? Prayer that received the God's answer. Ito po yung panalangin na tumatanggap ng kasagutan mula sa Diyos. Number 1, our prayer should be just, honest. Kaya pinakauna po, yung ating pananalangin ay dapat po na matuwid at may katapatan. Let's open our Bible, Awit 17. Buksan po natin sa mga Awit 17. Awit 17, verse 1. Sa mga Awit 17, dito po sa verse 1. Verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin, pansinin mo ang aking daing. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Hear a just cause, O Lord, attend to my cry. Give ear to my prayer, which is not from the deceitful lips. Just prayer and not deceitful. It means the honest. Kaya ito po ay isang matuwid na panalangin, may katapatan. Siya po ay talagang walang pandaraya at ito po ay may katapatan. When we pray to God, if our heart is not honest, the prayer cannot be answered. Kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, ngunit yung ating pong puso ay hindi po tapat, hindi po ito sasagutin ng Diyos. And also, when we pray to God, first, we should honor God, and also, we should pray according to the God's will. At isa pa pong bagay, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, dapat po nating parangalan yung Diyos at dapat ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos. Let's open the Bible. Unang Juan, 1 John chapter 5. Buksan po natin sa unang Juan sa chapter 5. Verse 14, 15. Magmula po sa verse 14 hanggang 15. Unang Juan chapter 5, verse 14, 15. Sa unang Juan chapter 5, magmula po sa verse 14 hanggang 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang aking kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya, sa anumang ating hingin,
nalalaman natin na natanggap na natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Yeah, verse 14, there is the important message. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, this is important. When we pray to God, we should ask according to His will. Ito po yung mahalaga, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, ito po ay dapat ayon sa Kanyang kalooban. Although you pray to God, if it is not God's will, the prayer cannot be answered. Kahit na nananalangin ka po sa Diyos, ngunit kung hindi po ito kalooban ng Diyos, hindi po ito Kanyang sasagutin. First, you must understand what is the God's will. And you pray to God according to God's will. Una po, dapat mo po munang malaman yung kalooban ng Diyos at pagkatapos manalangin ka po ng ayon sa kalooban ng Diyos. And also, number 3, in order to receive the answer about your prayer, first, you should abide in the Lord and you should follow the God's will. At ikatlong bagay po, dapat upang masagot po yung inyong panalangin, dapat ka pong manatili sa Panginoon upang matupad pong masagot yung inyong panalangin. For example, you are not having a good Christian life. You don't follow the God's will through your Christian life. Halimbawa po, hindi ka po nagkakaroon ng maayos sa buhay Kristiyano, hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay Kristiyano. In that case, although you pray to God, your prayer cannot be answered. Kaya sa ganong kalagayan, kapag ikaw po ay nanalangin sa Diyos, hindi po sasagutin yung inyong panalangin. Yeah. John chapter 15, Sa Juan po sa chapter 15, John chapter 15, sa Juan po chapter 15, verse 7. dito po sa verse 7, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. If you abide in me, and my word abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Yeah, there is the condition how our prayer can be answered. First, if you abide in me, when we abide in Jesus Christ, when we abide in true church. Kaya meron po ditong kondisyon, pinakauna po para po masagot yung ating panalangin, kapag tayo po ay nanatili sa Panginoong Yesus, kapag tayo po ay nanatili sa tunay na church. And when my word abide in you, it means when we follow according to the God's word, when we pray to God, our prayer will be answered. At sumunod po, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ibig sabihin, kapag tayo po'y sumunod sa salita ng Diyos, diringin po ng Diyos yung ating panalangin. What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin po nito? Sometimes there might be some brothers and sisters, why my prayer is not answered? Kaya minsan marahil po ay nagtatanong yung mga brothers and sisters, bakit yung panalangin ko ay hindi nasasagot? Yeah, if your prayer is not answered well, you need to check your Christian life first. Kaya kung hindi nasasagot yung inyong panalangin, kailangan mo muna suriin yung buhay Kristiyano mo. Yeah, if you really ask according to the God's will, and if you are really obey to the God's word, Kung ikaw po ba ay nananalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos o sumusunod sa salita ng Diyos? yeah, when we really obey to the God's word, and when we have a sincere Christian life, our prayer can be answered. Kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos at nagkakaroon ng tapat na buhay Kristiyano, yung panalangin po natin ay masasagot. And also there are some the prayer which is not answered. At isa pa pong bagay, meron pong ilang mga bagay na hindi po sinasagot sa panalangin. For example, if you pray with a doubt, your prayer cannot be answered. Halimbawa, kapag ikaw po ay nananalangin na mayroong pagdududa, pag-aalilangan, hindi po sasagutin yung panalangin mo. James chapter 1, Santiago chapter 1, Sa Santiago po sa chapter 1, from verse 6 to verse 8. magmula po sa verse 6 hanggang sa verse 8. Santiago, James chapter 1, from verse 6 to verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang mga nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat
na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat magakala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Yeah, if you pray with a doubt, your prayer cannot be answered. Kung mananalangin ka po na mayroong pag-aanilangan, yung panalangin mo po ay hindi po sasagutin. And also, when you pray for your physical things or material things, your prayer cannot be answered. At isa pa pong bagay, kung ikaw po ay mananalangin para po sa mga pisikal at material na mga bagay, hindi po sasagutin yung panalangin mo. James chapter 4, Sa Santiago po, sa chapter 4, verse 2 and 3. magmula po sa verse 2 hanggang verse 3, Santiago, James chapter 4, verse 2, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, kayo'y naghahangad at kayo'y wala, kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot, at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kayo humihingi at hindi tumatanggap, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. You ask and then do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. So if you ask the wrong things, physical things or only material things, those kind of prayer cannot be answered. Kaya kung hinihiling po ninyo, hinihingi po ninyo yung mga maling bagay, yung physical at material na mga bagay, yung ganong uri po ng mga panalangin ay hindi po sasagutin. So today, we have learned about the prayer. Why should we pray as a born-again Christian? Kaya ngayong araw po ay natutunan po natin yung patungkol po sa pananalangin kung bakit tayo dapat manalangin bilang isang born-again Christian. Okay, let's look at one more verse. Philippians chapter 4, verse 6. Tingnan po natin sa Filipos sa chapter 4 sa verse 6. Verse 6 and 7. Magmula po sa verse 6 hanggang 7, Philippians chapter 4, verse 6, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Be anxious for nothing, but in prayer, in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Right? So, through this verse also, we can understand how much our prayer is important. Kaya sa pamamagitan po ng mga talata na ito, maintindihan po natin kung gaano po kahalaga yung ating pananalangin. Yeah, prayer, this is the very special privilege given to the born-again Christian. Kaya yung pananalangin, ito po ay isang espesyal na tatanging pribilehiyo na ibinigay po para sa mga born-again Christian. Although we don't have the much wisdom, although we don't have the much power, but when we pray to God, God will answer to our prayer. Kaya kahit na wala po tayong sapat na karunungan, sapat po na kalakasan, ngunit kung tayo po ay mananalangin sa Diyos, sasagutin po ng Diyos yung ating panalangin. So, I pray our brothers and sisters will pray to God more earnestly. Kaya ako po ay nananalangin na yung ating mga brothers and sisters ay masigit po na taimtim na mananalangin. Yeah. So today, for this session, we learned about our prayer and why should we pray. Kaya ngayon po, natutunan po natin sa session po na ito yung patungkol po sa pananalangin at kung bakit tayo dapat manalangin. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. Today we have learned why should we pray as a born-again Christian. Ngayong araw po ay natutunan po namin kung bakit po namin dapat manalangin, bakit po kami dapat manalangin bilang isang born-again Christian. We know the prayer is the special privilege to have a fellowship with God.
Alam po namin na sa pamamagitan po ng panalangin, ito po ay isang espesyal na pribilehiyo na ibinigay po sa mga born again As Christian. the Bible says, pray without ceasing. Let us continue our prayer earnestly. Kagaya po na sinasabi ng Biblia na manalangin kayong walang patid, nawa magpatuloy po kami sa aming pananalangin na mayroon pong time-team na pananalangin. So that we can understand the will of God and also we can live according to the God's will. Upang sa ganoon, maunawaan po namin ang kalooban ng Diyos at sumunod po kami sa kalooban po ng Diyos. Let us do our best to glorify the name of God through our Christian life. Gawin nawa po namin yung aming buong makakaya na maluwalhati po yung Diyos sa aming pong mga buhay Kristyano. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po.